Mga ka-Republic, masakit na pagkatalo na naman ang natikman ng Magnolia. 2 dikit na semplang ng team ni L.A. Tenorio sa pagsisimula ng Commissioner's Cup. Dismayado ang mga fans ng Hot Shots. Mayroon pang nagkomento na ang Magnolia na raw ang bagong Terra Firma Jeep. Hindi natin masisisi ang mga fans kung mag-isip ng ganito. Dati, ang Hot Shots ay madalas nasa tuktok ng team standings, although kinakapos nga lang sa dulo. Pero ngayon, sa simula pa lang ay nangangamote na agad. Hinog na ba talaga si L.A. Tenorio para maging head coach? May isa pang SMC team na tila hinuhusgahan na agad ng marami. Ang Barangay Ginebra. Sa lakas daw ng mga team ngayon, baka raw hindi makasalta sa playoffs ang mga mag-aalak. Ang unang nakikitang dahilan ng ilan ay ang liit daw ng nagkakaedad na si Justin Brownlee. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming fans ang nagbiyahe papuntang Iñaris Center sa Montalban, Rizal para mapanood ang pagbawi ng Magnolia matapos matalo sa kanilang unang laro. Ngunit sa halip na makabawi, talo rin ang ipinalasap sa kanila ng NLEX 112-105. At lalo pang naging masakit ang pagkatalo dahil lumamang na sila ng malaki 56-43 sa dulo ng second quarter. Si Noni Omot ang bumuhat sa Magnolia sa pagsisimula ng laban, katulong si Jerome Lastimosa. Ngunit malapit sa dulo ng second quarter ay nabigyan ng flagrant foul ng Magnolia import, kinailangan niyang maupo ng 3 minutes. Sa puntong ito humabol ang NLEX at nagsimulang mawindang ang depensa ng Magnolia. Tumapos ang NLEX import na si Cady Lalay ng 24 points and 10 rebounds. At malaki rin ang naging kontribusyon ni Shoni Winston, bagong player nila mula sa Converge. Nagtala ito ng 14 points kasama ang isang corner 3 na nagpalaki sa lamang ng Road Warriors. 47 seconds na lang ang natitira sa game clock. May 2 panalo na ang NLEX at wala pang talo, kasukob ng Terra Firma Jeep at Phoenix bilang mga early leaders sa team standings. Although napakaaga pa sa conference para i-judge, pero nagkapalit na yata ng posisyon ang Magnolia at Terra Firma, komento ng ilang fans. Noon daw panahon ni Coach Chito Victolero, madalas ay nasa tuktok ng team standing ang Hot Shots, although kinakapos nga lang sa dulo. Pero sabi ng mga fans, si LA ay mukhang kinakapos na agad sa simula pa lang. Handa na raw ba talaga si LA Tenorio bilang head coach? Iyan po ang mahirap sa pagiging isang coach, lalo na kung coach ng isang sikat na team. Para kang laging nasa hot seat. Kapag panalo ang team, ang mga players ang bida. Kapag talo, ang coach ang ipinapako sa krus. Anyway, hindi lang naman si L.A. Tenorio ang nakakaranas ng ganyang basing. Dumaan din sa ganyan si Chito Victolero matapos ang maraming kabiguan sa Magnolia, na marahil ay isa sa mga dahilan kung bakit sinibak ito at ipinalit nga si L.A. Anyway, isa pang tumawag ng ating pansin ay ang komento rin ng isa pa nating follower. Sang-ayon sa kanya, narinig di umano niya ang pag-uusap na may kinalaman sa 3 SMC teams. Posible raw na ang SMB lang sa 3 sisters team ang magtataas ng bandila ng SMC Group. Powerhouse team ang SMB na pinangungunahan ni Junmar Fajardo at CJ Perez, plus ang mga veterano ng team na sina Chris Ross at Marcio Lassiter. At may higante rin silang import sa katauhan ni Marcus Lee. Ang listed height nito sa US ay 6'11", pero 6'10" lang yata dahil barefoot sinusukat ang height sa PBA. Inaasahang malaki ang magiging impact nito sa kupunan ng San Miguel. Sana raw ay kumuha rin ng ganito katangkad na import ang Ginebra, komento ng ilan. Oo nga raw, magaling si Brownlee at marami nang napatunayan, pero iba na raw ang labanan ngayon sa PBA. Ang respetadong sports writer na si Kinieto Henson ang nagsabi, posibleng hindi na ganoon kalaki ang magiging impact ni Justin Brownlee ngayong Commissioner's Cup. Unang dahilan, maliit talaga si JB kumpara sa mga import ngayong conference. Almost 7-footer lahat at si Bolbol ng TNT, 7'3". Pangalawang dahilan, nagkakaedad na si Brownlee. Iba si JB noong 2016 kaysa ngayong 2026.
Kaya marami ang nagsasabi baka raw ang San Miguel lang ang magdala ng bandera ng SMC Group. May 2 talo na ang Magnolia at ang Hinebra, naliliitan nga sila kay JB. Pero wag agad nating i-judge ang magiging kampanya ng Gin Kings. Wag nating maliitin si Justin Brownlee gaya nga ng nasabi ko na kanina, marami na siyang napatunayan. Basta ang masasabi ko, bilog ang bola. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.